Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami lumalapit sa iyo sa hapong ito, Amang Banal. Ano mang pagkukulang na yung nakita at nasumpungan sa aming mga buhay, Lord God, mga maling kaisipan. Amang Banal, inihingi namin ng tawad, Lord God, ang bagay na ito. Papagindapatin ang bawat isa sa amin sa iyong paningin, Amang Banal, sapagkat ito lamang, Panginoon, ang marapat sa bawat isa sa amin upang ikaw ay makakilos sa aming kalagitnaan. Ang papaging dapatin kami sa iyong paningin sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Kristo Jesus. Kung kaya, dakilang Diyos, patuloy kong pinagkakatiwala sa iyo. Ang iyong maliit na lingkod, Amang Banal, ilagay ang iyong mga salita sa kanyang labing putik. Kung kaya, dakilang Diyos, buksan mo rin naman ang aming mga pangunawa, ang aming mga pandinig ay langisan mo upang maunawa ng iyong mga salita, sapagkat limitado ang aming kakayanan, limitado ang aming kaalaman. Sa iyo kami nagtitiwala, dakilang Diyos, sa iyo namin tinatagubilin ang kaunting oras na gugulin, minsan pa, iyo po kaming samahan at kumilos ka sa aming kalagitnaan. Sa iyo mawing lahat ng papurit pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, inyo kung samahan sa aklat ng John chapter 4 verse 23. Datapat dumating ang oras at ngayon nga nahasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba sa Kanya. Verse 24, ang Diyos sa Espiritu at ang sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So ang Diyos ang magpala ng Kanyang mga salita, tayo makakaupo. Isang kagalakan ang makatayo sa inyong harapan, asa inyong mga taga-San Juan. Sabi ko yung mga taga-San Juan sa unahan para hindi ako kabahan. Para yung mga taga-San Juan lang yung nakikita ko. So, ang Diyos ang patuloy na gumawa sa ating kalagitnaan. So, gusto kong kunin yung salitang, sa salitang English, yung the true worshiper. Pag pinag-usapan natin ang pananambahan, pag pinag-usapan natin ang mga tunay na mananamba, sa araw na ito maraming nagdadaos, maraming nananambahan, maraming nagdadaos ng kanilang panambahan, maraming sumasamba. Pero ang tanong, ito ba ay nililingap ng Diyos? Lahat ba ng sumasamba, lahat ba ng nagdadaos ay nililingap ng Diyos? Ang lahat ba ng sumasamba sa Diyos at ang gawain patungkol sa Diyos ay nililingap ng Diyos? Dahil sa panahon natin, marami po ang, sasabihin ko na ito ng tuluyan, marami po ang sumasamba, pero ang katunayan, hindi talaga sila naglilingkod sa Diyos. Mayroon mabigat, di ba? At ang isa pang mabigat, naglilingkod sila sa Diyos, pero ang tunay, hindi talaga sila lingkod ng Diyos. Medyo mabigat ang sinasabi ko. Pero yan po ang katotohanan. Bakit? Nabuhay sila sa pang-araw-araw na pamuhay. Nabuhay sila sa kanilang mga nakasanayan. Nabuhay sila sa kanilang mga sa mga natutunan, sa mga nagdaang panahon. Kagaya ng aklat ng Genesis chapter 4 verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya naglihi at pinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Verse 2, at sa muli pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel at si Abel ay tagapag-alaga ng tupa, datapot si Cain ay magbubukid ng lupa. Verse 3, at nangyari na lumakad ang mga panahon ay nagdala si Cain ng handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Ito na. Si Cain nagdala ng handog. Naghandog para sa Panginoon. Mabuti pa yung hangarin Cain? Mabuti, di ba? Naghandog para sa Panginoon. Sincero ba si Cain? Sincero siya. Di ba? Para sa Panginoon. Pero ang tanong, lilingapin ba ng Diyos? Lahat ba ng inihahandog at dinadal natin sa Panginoon, lilingapin ng Diyos? Di ba? At nagdala rin naman si Abel ng panganay ng kanyang kawan at ng mga taba, ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Bakit kaya si Abel lang yung nilingap ng Diyos? Di ba?
Ay maganda naman yung hangarin ni Cain, di ba? Pero bakit kaya hindi nilingap ng Diyos? Dahil ang Diyos ay may kanyang paraan, ang Diyos ay merong kanyang pattern, merong kanyang rules, merong kung ano ang paraan ng Diyos, ganun kalayo ang paraan ng tao. Datapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Itong sagot, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Ba't hindi ba mabuti yung paghahandog sa Panginoon? Hindi ba? Kasi kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay mahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa ipapahinuhod ang kanyang nasa at ikaw ay papanginoon niya. Ito kasi sa English yun pagkasing, kung ikaw ay gumawa ng tama. Kapag binasa niyo ito sa English, yung verse 7 kasi, if thou doesn't sa ibang version. Sa English, if you do what is right, I will be happy with you. Sa English po yung binasa ko. If you do what is right, kasi kung isipin mo kung yung paghahandog ay hindi mabuti, mabuti yun, di ba? Pero may pattern ang Diyos, may pamamaraan ang Diyos, na yun ang dapat sinusunod ng mga tunay na mananamba sa Kanya. Di ba? Kasi kung ikaw ay tunay na mananamba, hindi mo na kailangan pang sabihin na itaas ninyo ang kamay para sambahin ang Diyos. Dahil kung ikaw ay tunay na mananamba, itataas mo ang iyong kamay para sambahin ang Diyos. Bakit? Kasi tunay kang mananamba. Hindi na kailangan pang sabihin, itaas natin ating kamay para sambahin ng Panginoon. Di ba? Dahil tunay kang mananamba sa Diyos, itataas mo ang kamay para sambahin ang Diyos. Di ba? Gaano mang kaganda yung ating hangarin, gaano mang kaganda yung ating pamamaraan, gaano mang kaganda yung ating tapat na puso para sa Diyos, kung hindi ito yung pamamaraan ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo, mawawalang saysay ang ating pamamaraan na yan. Mawawalang saysay yung ating mga pagsusumikap na yan. Mawawalang saysay ang ating mga kabalahan para sa Diyos. Bakit? Ang Diyos may pattern. Diba? Nabasa natin kanina kay Cain, kay Abel. Sa paano ba dapat maghahandog sa pamagitan ng hayop na susunugin, di ba? Gaano mang kaganda yung ating hangarin. Kagaya ni Usa, di ba? Nung matapilok yung baka, yung pinahila yung kabanantipan, di ba? Natapilok. Maganda yung hangarin ni Usa, hahawakan niya yung kabanantipan. Di ba? Anong ginawa ng Diyos? Nagalit pa ang Diyos, di ba? Anong nangyari? Namatay si Usa. Tandaan nyo, ang sinishare ko sa inyo ay tunay na mananamba. Matthew chapter 16 verse 24. Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito yung pattern ng Diyos. Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na kung magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ito pa naman yung napakahirap natin gawin sa ating mga sarili. Yung tanggihan natin ang ating mga sarili, yung ating mga pamamaraan, tanggihan natin, yung ating mga sariling kagustuhan. Di ba? Napakahirap paglabanan yan. Kaya nga, ang unang-unang number 1 kalaban natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam niyo kung sino? Hindi yung katabi natin. Yung mga sarili natin. Di ba? Bakit? Napakahirap ko yan tanggihan, napakahirap ko yan kalabanin ng ating mga sarili. Kung sino mang tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili.
may pattern ng Diyos. At pasanin ang kanyang krus. Ano pinapakita ng krus? Kamatayan. Kamatayan sa dati nating pagkatao. Paano lang tayo makakalaya sa ating pagkatao? Sa dati nating pagkatao, di ba na may bagong buhay na tayong makamtan? At ito'y buhay na ito, alam niyo kung ito, buhay itong galing sa Diyos, ito'y buhay na hindi gawa ng tao. Ito'y buhay na ibinigay ng Diyos para sa atin. Di ba? Alam niyo ba yung buhay na ito? Minsan, ako'y nag-iisip, naalala ko nung ako habang binubulay ko itong mga talatang ito. Anong sabi? Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Alam niyo ba, minsan ang confident natin sa ating mga sarili, alam niyo ba? Kapag tayo nananalangin sa Diyos, Panginoon, gamitin mo po ako. Naalala ko nung ako'y medyo hindi pa tumatayo dito sa pulpito. Panginoon, paggamitin mo po ako. Nais ko pong magpagamit sa iyo. Kasi ang alam ko lang, paggamit yung mga kagustuhan ko, yung sarili kong pamamaraan, na dito mo ako gagamitin, na dito mo ako sa loob lang, no? Hindi ko inisip na tatayo ako sa lugar na ito. Pero nung dumating na yung panahon, na ang katugunan ng aking dalangin, nagagamitin naman doon, sabi sa akin, Brian, ikaw yung mag-MC. Ha? Bakit ako? Minsan ang akala natin sa Diyos, yung para bang gusto natin siyang pasunodin sa ating kagustuhan. Di ba? Dumadalangin tayo sa Diyos, nadun ang confident natin, nadun ang kumpiyansa natin sa Diyos, pagka para man, Panginoon, gusto ko ng mga bagay na ito, Panginoon, gamitin mo ako. Pero pag sinabi, ikaw yung exhortation, bakit ako? Di ba? Para bang, kapag humingi tayo sa Diyos, para bang gusto nating sabihin, Panginoon, gamit mo ko sa ganitong kaparaanan, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Ganun tayo minsan at naranasan ko yun sa buhay ko. Panginoon, gusto ko magpagamit sa iyo. Yun yung dalahin ko noon. Pero nung sabihin, Brother, ikaw yung MC, bakit ako? Diba? Para bang ang Diyos gusto nating dalhin, ang Diyos gusto nating pasunodin sa ating gusto. Para bang ang Diyos gusto nating dalhin sa ating sariling pamamaraan. Pero hindi ganun ang plano ng Diyos sa kanyang mga tunay na mananamba. Alam niyo ba ang mga tunay na mananamba? Ang isang may kumpiyansa sa salita ng Diyos. Ang tiwala nila nasa salita ng Diyos. Di ba? Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang tayo ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Pwedeng matanggihan na may kakayanan kaya tayong sumunod sa Panginoon na hindi natin tinatanggihan ang ating mga sariling pamamaraan? Pwede. Kasi may mga mananampalataya, may mga tao na naglilingkod sa Diyos na nakasanayan. Sumusunod sila sa ating Panginoon pero taglay-taglay pa rin nila yung kanilang dating pagkatao, yung kanilang dating pinanghahawakan, yung kanilang dating tinatayuan. At minsan ang akala nila, sumusunod sila sa Diyos. Pero ang hindi nila alam, sumusunod sila sa tao. Bakit? Nakasanayan. Bakit? Ito kasi ang sabi ni, di ba? Marami tayong mananampalataya na naririnig yung ganyang mga bagay. Pero ang alam nila, naglilingkod sila sa Diyos. Pero ang totoo, hindi. Nabuhay sila sa nakasanayan. Dati nga, sa Jabez, ito yung naranasan ko. Totoo naman, sabi ni Pastor Nonoy noon sa isang brother, Brother, papilahin mo ito dito ng 2 kung kakain yung mga tao. Pinapila ng 2 ng brother na magkakain. Ang dami, ang haba na. Sabi ko, Brother, dagdagan mo yung pila. Papilahin mo dito yung para ano. Pero anong sagot sa akin? Hindi, brother. Ito kasi ang sabi ni Pastor. Di ba? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Bakit? Dahil naunawaan natin, dahil tayo ito ang disenyo ng Diyos sa kanyang mga hinirang at pinili sa mga huling araw ito. Hindi tayo nabubuhay kung bakit, hindi tayo gumagalaw kung bakit dahil lang sabi ni Pastor. Di ba? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Dahil naunawaan natin, naintindihan natin
na ito ang disenyo ng Diyos sa mga tunay na mananamba sa mga huling araw na ito. Di ba? Ang tagal ng oras. Colossians chapter 3 verse 9. Huwag nga kayo magbulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo mga bihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan yaong lumalang sa kanya. Ano sabi? Huwag kayong magbulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo. Huwag namang ninyo, dapat natin. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa, yamang hinubad na natin ang dating pagkatao, pati na ng kanyang mga gawa. Pag hinubad natin yung mga dati nating pagkatao, di ba? Makikita ka pa kaya sa dati mong buhay? Makikita ka pa kaya sa dati mong ginagawa? Di ba? Kung ang bawat isa sa atin ay nag-expect na makasama sa rapture, kung ang bawat isa sa atin ay nag-aakalang isang tunay na mananamba, dapat yung mga dating pagkatao, nalimot na. Dapat yung mga dating pagkatao na dati nating ginagawa, mga nakasanayan, hindi na makita sa ating mga buhay. Bakit? Kasi ang bawat isa sa atin ay naging tunay na mananamba. Sa panong paraan, meron tayong buhay na tinanggap galing kay Kristo. Praise God. John chapter 12 verse 24, 26. Parang matatapos na yung oras ko. John chapter 12 verse 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa, ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Kung ilalarawan ko pa yung butil ng trigo mahuhulog sa lupa. Kung ilalarawan ko pa, ang isang butil, ang isang binhi, meron siyang shell. Kung ilalarawan ko pa, di ba meron siyang shell? At yung shell na yun, kung ilalarawan ko pa, yun yung dati nating pagkatao. Na dapat ito nagkakrak, dapat ito nabubulok. At kapag nabulok ito, sisibol yung panibagong buhay. Di ba? Yan yung butil. Yan yung binhi. Diba? Kung yan ay sumibol, yung shell na yun yung dati natin dapat yun nawawala, natatanggal. Pero may mga binhi na sumusibol sila, sunong-sunong pa rin nila yung shell na yun. Diba? Yun yung mga dating pagkatao na hindi, mga mananampalataya na hindi lumalago, mga mananampalataya na nanatili sa dati nilang buhay. Yung shell na yun yung dating pagkatao dapat natatanggal. At yung kapag natanggal yung dating pagkatao, sisibol, lalago, mamumunga. Yan yung buhay na galing kay Kristo. At alam nyo ba, hindi dadating ang buhay na yan kung habang taglay-taglay natin yung dati nating pagkatao. Hindi makakagawa yan sa ating mga buhay kung taglay-taglay natin yung dati nating buhay. Diba? Pwede bang makita yung halimbawa, pwede, siguro, pagka halimbawa araw ng linggo, mananampalataya ako, tunay ako mananamba, pero pagka araw ng Lunes hanggang Sabado, teka, hindi muna ako dyan sa inyo, dili muna ako sa mga kabarkada ko. Di ba? Yan siguro pwede. Mag-activate yung dalawang buhay. Pero ang mga tunay na mananamba, isa lang ang makikita sa kanila, ang buhay na galing kay Kristo. Ang umibig sa kanyang buhay, mawawala nito at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito, ay maiingatan na iyon sa buhay na walang hanggan. Di ba? Ang umibig sa kanyang buhay. Yung dati nating buhay, kung ito'y mamahalin mo, sasabihin ko sa iyo, hindi mo masusumpungan yung dating buhay. Kaya nga, ang umibig sa kanyang buhay, mawawala nito, ano ito? Yung dati nating pagkatao. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito, ano yun? Ito yung pagnanasa sa bagong buhay. Ito yung pagnanasa
sa buhay na galing sa ating Panginoon Kristo. At hindi na, sasabihin ko sa inyo, at minsan hindi tayo biyasa sa buhay na yan. Di ba? At kung ang sino mang tao naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Kung sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay pararangalan ng Ama. Alam niyo ba kung sino lang yung taong makakaranas ng ganitong ng buhay? Yung mga tao na nagawang isuko ang kanilang mga sarili sa buhay na iyan. Yung mga tao na nagawang ipasakop ang kanilang espiritu sa espiritu ng Diyos. Bakit? Hindi ka kasi makakalakad sa panibagong buhay kung ang iyong espiritu ay hindi mo ipapasakop sa Diyos. Di ba? Matthew chapter 10 verse 38. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pwede pala yun, no? Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod. Meron palang mga tao na sumusunod sa Panginoon pero hindi talaga nila naranasan yung kamatayan ng kanilang dating buhay. Itong may sabi, tamo. Ito, ibig sabihin, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin. Ibig sabihin, may mga mananampalataya pala na lumalakad sa pananampalataya pero ang totoo, hindi nila naiwanan yung kanilang dating pamumuhay. Kaya pala mayroong mga mananampalataya na born again kapag linggo, kapag Lunes hanggang Sabado, hindi muna po ako born again. Kapag linggo lang. Ito yun ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Sino ito? Ito yung mga mananampalataya na hindi iniwan yung kanilang dating pagkatao. Pero nasa loob sila ng church. Nasa loob sila ng chapel. Nananambahan sila. Linggo-linggo nasa simbahan sila. Pero bakit? Anong katwiran? Dahil kasi kay tatay. Dahil kasi kay nanay. Di ba? Yun yung mga mananampalataya sumusunod hindi sa kalooban ng Diyos. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay nawawalan nito. At ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sino yung mga taong ito? Ito yung mga taong iniwan yung kanilang mga dating pagkatao. Di ba? Hebrews chapter 10 verse 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging niyahandog sa taon-taon. Ito yung sinasabi ko kanina, mga nakasanayan. Sa verse 2, sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsisipaglikat sila ng paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Alam niyo ba yung mga tunay na mananamba? Wala na silang panlasa sa kasalanan. Hindi na nila gusto ang kasalanan. Bakit? Namatay na sila sa kanilang datihang pagkatao. Yung kanilang mga desisyon, puro desisyon, kalooban ng Diyos. Di ba? Pero kung ikaw ay may panlasa pa sa kasalanan, pero kung ikaw ay nagnanasa pa sa kasalanan, kapatid, ito na yung panahon para iluhod mo yung tuhod. Panginoon, ayaw ko nito. Panginoon, tulungan mo po ako. Diba? Sabi, sa ibang paraan, hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghandog sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Diba? Dapat yung mga mananampalataya na nakaranas ng paglilinis, dapat talaga totally empty. Pero minsan talaga may mga tao talaga na mahilig mga tuwiran. Di ba? Mga ilang talata pa.
John chapter 5, verse 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampaltay sa kanya na nagsugo sa akin na may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Gusto kong bigyan ng pansin yung katotohanan sinasabi sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. Etong dumirinig na ito, hindi lang ito basta napakinggan. Ito'y nagawa mong sundin. Siya yung nangunguna sa buhay mo, ang salita ng Diyos. Di ba? At ang kadugsong nito ay nasa Ephesians chapter 4, verse 21. Kung tunay na siya inyong pinakinggan, tingnan nyo kanina yung ating binasa, kung ang sino mang dumirinig, di ba? Ang verse 21, kung tunay na siya inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus. At inyong iiwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Diba? Kung nagawa nating nagawa nating pakinggan ang salita ng Diyos nung una nating marinig, dapat ito gumawa sa ating buhay. At ang sabi ito, kung tunay na siya inyong pinakinggan, sabi ng Ephesian, di sana, hindi tayo lumakad sa ating sariling kagustuhan. Hindi sana tayo nagdesisyon sa ating sariling pamamaraan. Hindi sana tayo lumakad sa ating mga sariling, nais sa ating mga buhay. Pero, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Di ba? Ang isang mananampalataya, alam nyo ba, hindi magkakaroon ng pagbabago kung ang ating mga espiritu hindi natin magagawang ipasakop sa Diyos. Bakit? Yung ating sariling pamamaraan, yung ating sariling kagustuhan, yun pa rin ang masusunod. Pero kung tayo makaranas ng ang ating espiritu, ipasakop sa espiritu ng Diyos, di ba? Wala tayong gagawin kundi sumunod sa salita ng Diyos. Praise God. Balikan natin yung John chapter 4, verse 23. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kasi yung salitang, gusto kong tingnan yung salitang tunay. Sa Greek word to alethenos. At ang isang kahulugan nito is genuine. Di ba? Kapag yung tunay, yung true, at ang genuine na ito, alam nyo ba, ang mga tunay na mananamba, hindi lang sila yung mga nabubuhay sa mga nakasanayan. Hindi lang sila yung mga tao na sumasamba sa panglinggung pamumuhay nila. Hindi lang sila yung sumusunod sa tao. Naranasan nila yung buhay na galing sa Diyos. Pag sinabing genuine, walang katulad, walang kagaya, hindi basta nakasanayan. Di ba? Yan yung buhay na galing sa Diyos. So, at alam niyo ba ang isang maganda sa isang tunay na mananamba sa Diyos? Hindi yan magdidesisyon ng labas sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ang mga tunay na mananamba, ang kanilang pagtitiwala nasa salita ng Diyos. Di ba? Magsitayo ang mga tunay na mananamba sa Diyos. Praise God. Hallelujah. So, Brother Warley, hindi ko napapakahabain. Purihin ang Panginoon, kapatid.
Hindi nervous sa ating kapatid. Pintayo pag pinaupo lahat. Magsipo lahat.